at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga inap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tintinik at dawag. Di ko babawasan ng sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ng mga puno nito. At pati ang ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinihintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ulitin po natin. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin hanggang sa ibayong dagat. Ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot. Pagtalikdan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabilisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang hindi marilip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, maninis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at magbigay gala para sa mabuti. Pinupagpunin yung kanyang parte. Subalit hindi naman binibigay, pinapatay, binabato, at pinahirapan yung mga pumupunta. At nagpadala pa siya ulit ng marami upang ganun din ang gagawin. Kaya ganun pa rin ang ginagawa ng mga kasama niya. Pinapatay at sa huli-hulihay pinadala niya ang kanyang buktong na anak. Pero hindi pa rin nila ginagalang, pinapatay. Ito ay pagsasalarawan tungkol sa Panginoon. Nasa mundo, sa Israel, ang Diyos ubasan nagpadala ng mga propeta upang ipaalaala sa atin ang mabuting gawain bilang tagasunod ng utos ng Diyos. Subalit ang mga tao ay matigas ang ulo. Gumagawa sila ng mga kasamaan, pinapatay nila yung mga propeta na pinapadala ng Diyos. At nagpadala pa rin ng Panginoon maraming mga propeta sunod-sunod upang ganun din ipaalala sa kanilang pagmamahal at nila. Sa kalulian, pinadala ng Diyos ang kanyang buktong anak na si Jesus na sana'y gagalang nila dahil siya ay galing sa Kanya, subalit pinapatay pa rin nila si Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus sa kanyang mga listeners, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Ang sabi nila, lilipulin. Lilipulin ang mga hubong na iyon at saka ipabigay yung ubasan sa mga magbibigay. Bigay ang kaharian sa mga karapat-dapat ng Panginoon. Ang problema? So yan ang mahalagang sinasabi ng Pero, listeners po niya, lalo na po sa mga pari at sa mga matatanda ng bayan. Mula ngayon, hindi na sa inyo ang ubasan na ito. Ibibigay ito sa mga karapat-dapat na tapat ng katiwala. So ang hamon para sa ating lahat bilang Kristiyano ay kung paano tayo maging mabuting katiwala. To become a good shepherd
good servants, good steward. So paano ba tayo maging mabuting katiwala? Kung ikaw ay mabuting katiwala, kung ikaw ay mabuting Kristiyano, dapat magbubunga sa puso natin ang mga aral ni Jesus. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa. Na huwag tayong mabalisa sa maraming bagay sa mundo. Pagkos tayo ay tumulog sa ating mga pangailangan sa panalangin na may pasasalamat. Simple lang. Madalangin na may pasasalamat. Diba? Ang pasasalamat ay mahalagang pagbalik natin ng loob sa kagandahan ng Panginoon. Ang pusong lagi nagpapasalamat ay laging tumatanggap ng biyaya. Diba napapansin nyo ito sa mga friends ninyo, sa mga tinutulungan ninyo, yung mga taong lagi nagpasalamat, di ba lagi rin kayong nagbibigay? Di ba? Pero yung mga tao na di marunong magpasalamat, nagbibigay mo ba kayo? Di ba hindi? Ito yung gusto ng relasyon ng Diyos na gusto rin natin na sa bawat panahon na dumudulog tayo sa Kanya at binibigay niya sa atin yung ating hinihingi, dapat lang magpasalamat tayo. Pray and thank at pasalamatan Diyos Ama ng biyaya upang pagmamanin at ibahagi sa kapwa, lalo na sa mga katutubo at mga nagiging sa buhay. Pangalan natin siya sa pamagitan ng tapat na paglingkod at panalangin ng ating katugon, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing halimbawa sa iyong ubasan, kaya't kailangang manatiling tapat sila sa iyo at sa bayan ng sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging masagasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan at nagtataguyod ng katapatan at ng mga katutubo at mga dukha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Mahapag nawa ang mga nangaabuso, pumapatay sa mga katutubo, at nagpapahirap sa mga mahihirap, mahitid nawa nila sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging mga responsabling tagapangalaga nawa kami ng iyong sanlilikha, amin nawang mapagtanto ang aming mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Merasi ko pa mga panalangin na nasing parating sa Panginoon. Diyos Ama, itatagin mo kami sa Espiritu Santo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang magmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, alu'y nananalig, nagmamahal sa iyo. Karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahari ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagkaruhan na dapat naming pagganapin ang kabanalan na iyong pagliligtas na may sumasa amin sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasalangan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin, Mula sa Diyos, yung puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ko aming pasalamatan ay yung mga supling na nagsaksi na nagpalit na ngayon sa iyong pagkiliw. Bunga ng palasakit anak mong masunurin. Ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinupos ng anak mong mahal ay dinupong magtipon at magapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay.
Kaya kaysa kung mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, ulumpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyo kadakilaan. Kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, ginawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago talahang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpatawad ng mga kasalanan, gawin ito sa paglala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa natin ngayon, gamitin natin mga pandalangin na itinuro sa Patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad na
Picture daw kayo. O, tapos siya, sa'yo naman ha. Lagi ka nang ganyan sa akin, ha? Tingnan mo, lagi ka nang... Sabay! Diba? O, yan o. O, waki. Teka mo ba? Pinabidyo lang sa akin eh. Hindi naman akin to eh. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Mama Jazz TV. Pakipindot na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa susunod na pasanan ni Kuya.
Panginoon.